Walang tigil na pag-ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao nitong mga nakaraang araw. Umabot na sa leeg ang taas ng baha sa isang bayan ng Lanao del Norte. Pati kabuhayan ng mga taga Zamboanga del Sur na apektuhan matapos bahain ang ekta-ektaryang pananim at mga alaga nilang hayop. Makibalita tayo kay Lala Roque. Dahil sa pagragasa ng tubig baha sa Lanao del Norte, kinailangan pa ng mga residente ng lubid para makatawid. Umabot na kasi sa leeg ang baha sa lugar. Sa poblasyon crossing ng Tubod, Lanao del Norte, aabot na sa baywang ang baha. Ang pagbaha ay epekto ng walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang probinsya sa Mindanao. Ang punong ito naman sa barangay Magoong, Linamon, humambalang pa sa National Highway matapos matumba ng malakas na hangin. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang mga otoridad para maibsan ang pagbigat ng trapiko. Mas lumakas ang agos ng tubig sa Salug-Dacu River sa Mahayag, Zamboanga del Sur dahil sa pag-apaw nito. Apektado rin ang pag-apaw ng tubig ang mga alagang hayop sa paligid ng ilog. Gayon din ang ilang ektaryang pananim ng mais at gulay. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon ng Barangay San Mateo, Alyosan, Cotabato. Lubog na rin sa baha ang mga kabahayan sa Barangay San Antonio, Dicayo, Rizal, Dos at Mia sa Zamboanga del Norte. Aabot sa 100 pamilya sa Barangay Dicayo ang lumikas matapos umabot sa baywang ang baha. Nakadagdag ang pag-apaw ng Dicayo River sa pagtaas ng baha. Naabala rin ng baha ang kabuhayan ng mga tricycle driver sa Kabakan, Cotabato. Ang ilang motorista naman sa Barangay Keponget, Kalamansig, Sultan Kudarat na stranded. Gumuho kasi ang bahagi ng bundok sa gilid ng National Highway. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Apektado rin ang pag-ulang dulot ng tail end ng cold front ang ilang bahagi ng Cebu. Sa Lapu-Lapu City, tumaas ang tubig baha sa harapang bahagi ng lungsod pero agad naman itong humupa. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga inuulang lugar. Lala Roque, GMA News.